Magandang araw mga boss. After ko nga ma-change oil itong sasakyan ni customer at maayos ko yung pagpalya ng makina, may pahabol pa siyang ipinagawa. Palitan ko na daw itong headlight niya dahil yung isa hindi na siya umiilaw. Actually mga boss, napalitan ko na itong isang headlight niya. Kaya lang, pati pala itong park light papalitan din, kaya tinanggal ko na lang yung grills. Kasi nga, yung position ng park light niya, nasa ilalim yan ng headlight para mapihit mo yung socket valve ng park light mo. Nakita nyo naman nung tinanggal ko itong valve, diba? Hinugot ko lang yan. Kaya pag ibinalik nyo, itusok nyo lang din. Subukan natin kung iilaw na siya. Yes. Okay, good. Okay na, wala na, patay. At dahil nga sa umilaw na yan, nung tinesting namin, pwede ko na ngayon ibalik itong socket valve niya dito sa headlight. Pag na-shoot nyo yan sa butas mga boss, pihitin nyo lang itong socket niya pakanan para mag-lock yan dito sa headlight mo. Ayan o. Ito sir o. Itindihin nyo lang to. Oo. Idiin nyo to. Idiin. Ilapit natin ito para mas makita nyo. Ganda kasi yung kitang-kita nyo. Idiin nyo to. Pagkadiin nyo, ilalayo nyo ganun. Ihok. Yun, yan. Tapos hugot nyo to. Okay. Ngayon, para tandaan nyo yung harap, nasa ibabaw to pantay, ha? Okay na. Nawala kasi sa isip ko magpapalit tayo ng ano, kaya dinukot ko na lang. Alam nyo naman na. Lagay nyo ganyan. Tapos pag diin, meron siyang ano, no? Yung parang hook. Ipapasok nyo rin siya. Okay. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss kanina, itong headlight bulb, napalitan ko na yan. Dinukot ko na lang sa pagkabit. Kaya lang, pati pala itong park light bulb niya papalitan. Kaya kung makikita nyo, tanggal na itong grills niya. At ito mga boss, pina-actual ko na rin kay customer kung paano magpalit ng headlight bulb at ng park light bulb niya. Para pag nagkaroon siya ng problema dito nga sa headlight niya, marunong na siya magpalit nitong mga bulb. After niya mailagay yung cover ng headlight, dito naman si customer susubok sa pagtanggal ng park light bulb. Pero sabi ko nga, pihitin niya muna pakaliwa yung socket ng bulb para matanggal niya itong socket bulb dito sa headlight. Okay. Bunutin mo yung ilaw. Sabi ko nga kay customer, hugutin niya lang itong bulb ng park light. Maraming sentimiento ako na bumunot. Alam niyo mga boss, pag sarili niyo yung sasakyan, dapat yung mga minor na problema, pinag-aaralan nyo. Ito na mga boss na ilagay niya na itong bulb dito sa socket. Pakala naman ang pihit sir. Baka yan. Ito yung... Okay na. Okay na? Lock na. Sige. Saksak mo na ngayon yung socket wire sa headlight. Okay na. Okay. At dahil sa okay yung pagkakagawa ni customer, ibalik ko na itong headlight niya sa dati niyang posisyon. Sir, tingnan mo ito. Diba? Habang pinapasok ko, gumagayt naman siya. At bago ko ilagay itong tornilyo ng mga headlight, pailawin ko muna itong headlight niya, pati nga itong park light. Headlight. Okay. Pati park light, bukas na, no? Okay na yan. Okay. Liwanag, mas maganda pa, ma'am. Kukumpara mo dun sa... Ano siya? 100. 100. Yung dating headlight bulb na nakalagay dito, yung plug and play na super white. Kaya lang ang problema, nalalabuan si customer. Mabuti na nga lang at napundi. Kaya ibinalik ko sa original yung ilaw niya. Siya nga pala mga boss, dito sa ilalim ng headlight, may nakalagay dyan na isang number 10 na bolt. Tapos dito naman sa ibabaw sa magkabilang gilid, may tig-isang bolt na ilalagay ka dyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yung isang bolt na number 10, tapos ito na yung pangalawang bolt, ipinapakapit ko na yan dito sa thread nya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para maipanal mo na nga yung higpit dito sa dalawang bolt. At pag okay na, dito ko naman yan sa ibaba ng headlight. Dahil nga sa meron pang isang bolt na nakalagay dyan na kailangan mo ngang higpitan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, balik ka ulit dito sa ibabaw ng headlight. Dahil nga sa nung pinalitan ko itong headlight bulb niya, inatas ko itong fuse box niya, pero may tinanggal ako dyan na bolt na number 10. Kaya kung makikita nyo, ibinabalik ko na itong bolt na tinanggal ko. Ayan yung sa harapan na bolt na tinanggal ko, tapos dito naman sa likuran niya, meron din isang bolt dyan na number 10. Ayan mga boss, naikabit ko na. Dito naman tayo sa kabilang headlight mga boss. Ganun din, dito sa ibabaw niya, meron siyang dalawang bolt na number 10 na tatanggalin ka. Ayan mga boss, natanggal ko na itong dalawang bolt. Tapos dito naman sa ilalim nitong headlight mo, meron naman dyan nakalagay na isang bolt na number 10 na tatanggalin mo. Bali 3 bolt lang naman na number 10 yung tatanggalin mo dito sa headlight para mahila mo yan. Kaya lang overprotected naman itong headlight ni customer. Kasi nga kung makikita nyo, nakatali pa ito. Buti hindi alarm nilagay mo rito, sir. Ha? Buti hindi alarm. Alarm? Bakit? Mas matibay ang alarm. Tali lang to eh. Kung lagay mo, Hindi ako iba kasi nagtali pag yan. alarm eh.
Yung alarm bre, di ba? O sir, tanggalin mo na yan. Dalawa na pala papalitan to. Dalawa na. Yan. Kakaiba din to, ano? Hindi, ito mo sir, pihitim lang yan. Pakaliwa. Yan. O, di ba? Dali lang naman. O, hilahin mo na ngayon yan. Para matuto ka nga eh. O, hilahin mo yun. Yung pinapatanggal ko kay customer mga boss, yan yung headlight bulb niya. Yan yung nabibili na super white na plug and play. Kaya lang ang problema, malabo daw ayon kay customer lalo na pag umuulan. Tapos ito pa, mabilis mapundi. Hawakan yan eh. Yan. Kita nyo. O, yung tinuro ko sa kanina kung paano tanggalin yan. Ididiin, ililihis. O, very good. Ano yun? At dahil nga sa ibabalik kayo yung original na ilaw nito, syempre yung mga nakalagay dyan na galing dun sa dati niyang bulb, syempre tatanggalin nyo yan. Sir, nasa ibabaw ulit. Ha? Oo. Ano sa ibabaw yung? Yung, ayun eh, pinaka-flat niya sa headlight. Oo. Ito. Tandaan nyo lang mga boss na pag inilagay nyo itong bagong headlight bulb, dapat nakalapat ng maayos yan. Para pag inilagay nyo itong clip spring niya na naglalak dito sa bulb, hindi siya tabingi at hindi kayo mahihirapan. Okay na pa. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Madali sigurado sure ball. Okay? Good. Hindi po, ibabaw ulit. May tap naman yan eh. Di ba nakita mo? Kahit alam dyan, okay lang. Dami lumalabas ngayon. Okay, sir. After mailagay ni customer yung headlight bulb, dito naman siya ngayon sa park light bulb. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, yung socket niyan dito sa park light bulb, pihitin nyo lang yung pakaliwa. Tsaka nyo hugutin. Kita nyo, tanggalan ni customer, pati yung bulb, hinugot niya na rin. Tapos yung bagong bulb na ilalagay nyo, itutusok nyo lang naman yan dito sa socket niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong socket bulb ng park light mo. Same procedure lang mga boss, ibalik mo yan sa dati niyang position, tapos pihitin mo pa kanan para mag-lock. Pakanan, paganon. Opo. Yan. Okay, sige. Ito nga si customer mga boss, napakadali lang matuto niyan eh. Eh kayo pa na napapanood nyo na, di mas madali kayong matuto. Eh dito kay customer, may nanunood pa sa kanya. Siyempre naiilang pa yan. Pero ganun pa man, check upin ko pa rin itong gawa ni customer. O, kita nyo, tama naman. Okay Okay naman? Ganito nyo mga boss, ano, gagawin nyo, pagluluwagan, Hmm. pakaliwa. Nakakaliwa naman. Yan. Hit pakaliwa pa ganon. Tapos, hugutin nyo na yan. Diba? Pag nahugot nyo, pag dinilit nyo siya, ba, nahugot nyo na to, yan ang ilaw. Para makita mo rin siya, hindi makalimutan, ano? Yan. Pag bihit nyo, ilalapat nyo lang naman yan. Pag lumapat na siya, ayan, lapat na, limbawa, pihitin nyo naman yan pakanan, clockwise. Basta counter, Tutuloy mo yan, counter siya. Yun lang naman, sir. Alam nyo mga boss, kaya ako naman inuulit yung ginawa ni customer para hindi niya makalimutan. Dito, tatapat mo na naman dito, di ba? Tapos ito, lagay mo na itong socket wire. Buti nga yung socket wire ito, mahaba. Iba, maiksi lang. Sige, maiksi yung kabila, di ba? Oo nga, mahaba Pag ba may yan? isang na itong socket wire. Mas maluwag eh. Oo. Ito. Tapos ito yung socket wire, ano? Sinalpa ko na yung socket wire niya ito. Naka-video naman yan, ano? Opo. Pwede kong... Pwede yung panoorin. Tapos ito, sir, ito, sa ilalim. Mapapansin nyo ito yung ilalim. Ito, tatapat mo ilagay ng tornilyo dito. Tapos sa lalay lang doon sa Ayan, gilid. tapos isentro mo na siyang ganyan. Tapos ito, titingnan mo kung papasukan siya dito. Kasi wala na yung ano dito, kinakapitan eh. Ayan, diretso ka nakabit niyan eh. Ayan, pag sentro na yan, titingnan mo yung dito sa ilalim kung sentro na yan. Yan, sentro sir. At ito nga mga boss, pag naisentro nyo na sa pagkakabitan nyo ng mga tornilyo, itong headlight, pwede mo na ngayon ilagay yung 3 bolt niyan. Ganun lang. No? O, talagyan mo yung hinges dito. Hinges, oh. Ayan yung bolt na number 10 na ilalagay nyo dito nga sa ilalim ng headlight. Higpitan nyo yan ng maayos. Pag okay na, bago mo ilagay yung 2 bolt na number 10, testingin mo muna itong ilaw. Okay. Yung kwan lang ang patay nyo, headlight lang. Sabay na ba yan? Hindi, okay. Okay, kabilaan may ilaw, ano? Ayan. Kabilaan na siya, may ilaw. O, sige po, patay na. Kasi babaw. At dahil okay naman na, wala nang problema, umilaw na yung headlight, pati itong park light bulb niya. Kaya ilagay ko na yung 2 volt na number 10. Tsaka nyo higpitan ngayon ng tamang higpit lang. Sabi niya kasi pag ganyan, nagkukos nung parang minute. Kaya siya sabi niya, Ma'am, bago ginawa yan ng hapon, siyempre napag-aralan naman nila yan.
Actually mga boss, itong LED light bulb na binili ni customer, ipinilit lang pala sa kanya yan kasi nga matutunaw daw itong pinaka-lens ng headlight kapag yung dati daw ang nakalagay, yung original. Biro mo no, sa kagustuhan mo makabenta, siniraan mo pa yung gumawa ng headlight. Unang-una, hindi naman nasatisfied si customer dito sa LED light bulb na ibinenta sa kanya. Bukod sa nalalabuan siya, madali pa daw mapundi. Kita na niya naman itong headlight niya, clear na clear pa. Ilagay ko na nga itong grills. Sa paglagay naman itong grills mga boss, may guide naman yan, itusok nyo lang. Ayan mga boss, na itapat ko na itong grills sa guide niya. Saka nyo ngayon itulak itong grills or idiin. Ayan mga boss, tingnan nyo. Alam mo, unahin ha. Tapos ito, ganun lang yun. Diba? At dahil nga sa okay na ito mga boss, meron naman 2 bolt na number 10 na ilalagay ka dito sa ibabaw ng grills. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na yung number 10 na bolt dyan. Kaya lang sa kabilang side ko mo basag na doon, itatali na lang yun. Chinek ko muna para sigurado ako na pantay yung pagkakalagay ko nga dito sa grills para pag hinigpitan ko itong bolt, sigurado ako na pantay yung pagkakalagay ko nitong grills. Ayan mga boss yung grills, so wala na siyang kinakapitan. Kaya itinali na lang yan ni customer. At dahil sa okay na ito mga boss, ipacheck ko ulit itong park light bulb niya kung iilaw yan. Siyempre dapat kabilaan nitong park light bulb, iilaw yan. Dito tayo sa kabilang side mga boss. O diba, umilaw. Tapos yung headlight niya, umilaw na rin. Kaya okay na yan. Para sa final, i-check ko naman yung mga tornilyo na tinanggal ko dito sa headlight niya, pati sa grills, pati dito sa fuse box. Kung okay naman siya, pwede ko nang ibaba itong hood. Tapos, punta naman ako dito sa pagpalit ng wiper blade. Kasi nga, sa pagpalit lang itong wiper blade, sinisingil si customer ng 600. Grabe. Kaya nga, ang ginawa ko dyan mga boss, pati sa pagpalit ng wiper blade, tinuruan ko na rin si customer. Bababa mo na. Okay. Diba? Pakadali. Ako, nandito pala yung nangangantyaw sa akin. Dahil ko daw kasing sinasabi, madali lang gawin. Sasabihin mo na naman, madali lang. Tapos pagka... Tapos bungat mo to, diba? Okay. Okay. Ganyan pala yan. Nakabukas. Pisilin mo dalawang gilid. Okay. Yan. Tapos, paano ba yun? Oh. Ayan, may kaliwat kanan to eh. Oo. Ay, isa. Ano? Hindi naman natin baba. Paras ba sila ng haba, Ler? Nabili mo? Parehas. Parehas. Okay. Dahil parehas naman sila. Meron pa rin. May kaliwat kanan pa rin. Kaliwat kanan pa rin yan. O, ayan. Oo, Ayan. Kasi may papasukan kayo, di ba? Tama, tama. Pasok mo dito. Tama? Okay. Tapos yan. Okay. Diba? Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na itong arm ng wiper dito sa blade. Tsaka ako ngayon yan, dahan-dahang bigla, nahihilahin itong blade. O, di ba? Pasok na siya. Totoo naman yung sinasabi ko, madali lang eh. O si customer man, para hindi siya naiisahan. Ano pisili mo dyan? Yan. Sige, Tapos tapos yan. baba mo. Okay, Baba good. lang. Oo. Tapos ito. hindi ka dyan magkano? 600. Oh. Ayan. O, yan. Ganyan lang Okay, kalawit mo. Hmm. Di ba? O, di tapos na. Muli mga Ganun lang boss, pala maraming eh. salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat.